Naramdaman mo na ba na tila ang mga pangarap mo ay hinabi mula sa mga sinulid ng walang katapusang paghihintay? Na bawat hakbang pasulong ay humahantong lamang sa isa pang nakakandadong pinto? Para sa Capricorn, ang pagiging matiyaga ay hindi lamang isang magandang katangian. Ito ay naging paraan na ng pamumuhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ka kailanman kinalimutan ng universo? Nasa likod ng bawat pagkaantala, bawat kabiguan, ay may nakatagong paghahanda para sa isang bagay na mas dakila. Sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, isang matagal mo nang hinihintay na kapalaran ang naghahanda ng magpakita. Hindi ito aksidente, kundi itinadhana mismo. Manatili kang kasama ko dahil ang sandaling matagal mo nang ipinagdarasal ay malapit na, abot kamay mo na ngayon. Capricorn, ang iyong kwento ay palaging tungkol sa pagtitiyaga. Habang ang iba ay naghahanap ng madadaling daan, ikaw ay nagtayo ng mga tulay gamit ang iyong sariling mga kamay. Habang ang iba ay sumuko na, nanatili kang matatag tulad ng bundok na hindi natitinag sa harap ng malalakas na hangin ng pag-aalinlangan. Naghintay ka, nagsakripisyo, at naniwala, kahit pa walang ibang nakakakita sa pangarap na iyong daladala. Ngayon, matapos ang tila walang katapusang paghihintay, ang mga bituin ay pumapanig na sa iyo. Sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, isang makapangyarihang cosmic shift ang magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan na matagal nang sarado. Hindi ito basta swerte lang. Ito ay gantimpala sa maraming taong hindi nakikitang pagsisikap, tahimik na katatagan, at hindi matinag na pananampalataya. Ang iyong naantalang kapalaran ay hindi pagkakamali. Ito ay eksaktong nakatakdang dumating kung kailan handang-handa ka na upang tanggapin ito. Sama-sama nating lakbayin ang landas na ito at tuklasin kung ano ang matagal nang inihahanda ng tadhana para sa iyo. Ang mahabang paghihintay. Bakit naantala ang kapalaran ng Capricorn? Isipin mo ang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Bawat hakbang ay mahirap at walang malinaw na tanawin ng tuktok. Madalas, ganito ang naging pakiramdam mo sa buhay, Capricorn. Ikaw ang tagapagtayo, tagaplano, ang tahimik na nangangarap na hindi naghahangad ng madali ang gantimpala. Habang ang iba ay mabilis na umusad, habol ang panandaliang tagumpay. Pinili mong magtayo ng isang bagay na matatag, unti-unti, bato sa bato. Subalit nakita ng universo sa kanyang walang hanggang karunungan ang iyong mga pagsisikap at nagpasya itong hindi panandalian lamang ang gantimpalang matatanggap mo kundi panghabang buhay. Kaya tila naantala ang iyong kapalaran, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil kailangang ihanda ka ng universo para sa bagay na higit pa sa iyong inaasahan. Ang bawat saradong pinto ay nagturo sa iyo ng katatagan. Ang bawat kabiguan ay pagsubok sa iyong lakas loob. Ang bawat pagkaantala ay naging apoy na humubog at nagpatibay sa iyong espiritu. Tulad ng bakal na hinulma sa apoy. Hindi ka pinagkaitan. Sa halip, hinubog kang maging isang taong kayang hawakan ang pambihirang biyaya ng walang takot, walang pagmamataas, at nang hindi nawawala sa landas. Capricorn, may dala ang iyong kaluluwa na mas malalim kaysa sa simpleng yaman o tagumpay lamang. Ikaw ay nilikha upang mag-iwan ng mga pamana na tatagal kahit wala ka na. Kaya't kinailangan mong malinang ang karunungan, pasensya, at matibay na pundasyon bago ipagkatiwala sa iyo ang kapalaran mo. At maging tapat tayo, kung dumating ng mas maaga ang tagumpay, maaaring naging matamis ito saglit, ngunit hindi ito tatagal. Kinailangan mo ang mga bagyo upang matutong magmaniobra ng barko. Kinailangan mo ang tigang na bukirin upang lubos mong pahalagahan ang masaganang ani na paparating na. Ngayon, habang papalapit ang Mayo 26, nakatayo ka sa dulo ng isang makapangyarihang pagbabago sa enerhiya. Ang lahat ng iyong tiniis, mga sakripisyo, gabing puno ng kalungkutan, at mga laban na hindi nakita ng iba ay malapit ng maging masaganang ani na ikaw mismo ay mamamangha. Hindi ito regalo na basta nahulog mula sa langit.
Ito ay gantimpala na iyong pinaghirapan sa bawat luha, bawat hakbang, at bawat matibay na paniniwala na may magandang naghihintay sa iyo pagkatapos ng lahat ng pagsubok. Capricorn, hindi kailanman nasayang ang iyong paghihintay. Ito'y tahimik na paghahanda para sa tadhanang hindi na mapipigilan pa. At ngayon, handa nang makipagkita sa iyo ang kapalarang ito. Mga pagbabago sa kosmos. Ano ang mangyayari sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1? Habang ang araw ay papalapit sa sentro ng Gemini at ang kosmikong sayaw ng mga planeta ay umaabot sa kritikal na rurok, isang pambihirang bagay ang mangyayari sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1. Isang espesyal na panahon ng pagbabago na mismong ang universo ang naghanda. Sa gitna ng pagbabagong ito ay ang Jupiter, ang planeta ng swerte at pagpapalawak, na gumagawa ng bihira at makapangyarihang paggalaw na direktang makakaapekto sa espiritu mo bilang Capricorn. Ang Jupiter, na madalas tawaging dakilang tagapagbigay ng biyaya, ay hindi basta-basta naghahagis ng biyaya ng walang dahilan. Pinalalago nito ang mga bagay na tahimik mong inaalagaan sa loob ng maraming taon. Kapag naging kaayon ito ng iyong zodiac sign, para bang nabuksan ang lihim na lagusan kung saan biglang nagiging realidad ang lahat ng potensyal na matagal mo nang itinabi. Ngunit hindi lamang iyan. Ang Mercury, ang mabilis na planetang mensahero, ay magdidirekta na sa panahon na ito. Inaalis ang ulap ng kalituhan na matagal nang bumalot sa iyong pinansyal na kinabukasan. Para itong salamin na biglang nilinis, at ngayon ay malinaw mo nang makikita ang iyong sarili at ang landas na iyong tatahakin nang may kumpiyansa at kaliwanagan. Samantala, ang Venus, planeta ng kasaganaan at kagandahan, ay pumapasok sa isang magandang aspeto kasama ang Pluto, ang iyong lihim na tagapamahala. Ang bihirang pagkakalinyang ito ay sumisimbolo hindi lamang ng pinansyal na pag-angat, kundi isang malalim na panloob na pagbabago. Isang pagsilang muli mula sa kakapusan patungo sa kasaganaan, mula sa pag-aalinlangan patungo sa di matitinag na pananampalataya. Ang enerhiya na mararamdaman mo mula Mayo 26 hanggang Hunyo 1 ay hindi basta enerhiya ng biglaang milagro ng walang saysay. Ito ay enerhiya ng gantimpala matapos ang panahon ng pagsasanay at pagtitiyaga. Tahimik kang pinagmamasdan ng universo, maingat nitong inilinya ang mga bituin at planeta na parang piyesa sa isang banal na laro, naghihintay lang ng tamang sandali upang ideklara ang iyong tagumpay. Madadama mo ito sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit malinaw na pagbabago. Ang mga oportunidad ay biglang lilitaw sa mga lugar na dati ay puro hirap lamang. Ang mga pintuang dati mong kinakatok na tila walang sumasagot ay kusa ng magbubukas ng madali. Ang mga taong dating nag-alinlangan sa iyong mga plano ay biglang susuporta at magbibigay ng tulong na hindi mo inaasahan. Ang mga daan sa pananalapi ay magbubukas sa pamamagitan ng mga ideya, promosyon, pamumuhunan, o kahit simpleng swerte lamang. Ngunit hindi kailanman ito mararamdamang tsamba. Ito ay malinaw na gantimpala ng iyong pinaghirapan. Capricorn, sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, hindi lamang panlabas na mundo mo ang babaguhin ng universo. Inaayos din nito ang panloob na enerhiya na matiyaga mong hinubog sa loob ng maraming taon. Inililinya nito ang realidad mo sa bersyon ng iyong sarili na pinaghirapan mong maging. Hindi ka basta papasok sa isang biyaya na aksidente mong natagpuan. Ikaw ay humahakbang sa kapalarang noon pa man ay nakatakda na sa iyong mga bituin. Ang kosmikong simponya na ito ay ang musika ng tadhanang tinutupad na ang pangako nito sa iyo. Ngayon, ang tanging kailangan mong gawin ay buong tapang na tanggapin ito. Mga palatandaang inihahanda ka ng universo. Matagal bago dumating ang kasaganaan sa pisikal na mundo, mararamdaman mo muna ang bulong nito sa iyong kaluluwa. Hindi kailanman nananahimik ang universo kapag may pambihirang bagay na paparating. Ito'y nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan, pakiramdam, at biglaang pagbabago na tanging pasensyosong puso lamang ang nakakapansin. At Capricorn, sa sandaling ito, nagsisimula ng magtipon ang mga palatandaang ito sa paligid mo, gaya ng mga bituin
bago sumapit ang madaling araw. Kamakailan ba ay nakakaramdam ka ng kakaibang pagkabalisa na para bang nakatayo ka sa gilid ng isang bagay na napakalawak at hindi pa nalalaman? Hindi ito simpleng kaba. Ito ay pananabik. Nararamdaman ng iyong kaluluwa na nagbabago na ang enerhiya sa iyong paligid at inihahanda ka nitong iangat patungo sa bagong mundo ng mga posibilidad. Narito ang ilang maliliit ngunit mahalagang pagbabago na maaaring nangyayari na sa iyo ngayon. Biglang nagpaparamdam o nakikipag-ugnayan muli ang mga taong matagal mo nang hindi nakausap, dala ang mga oportunidad o gabay. Ang mga problemang dati ay imposibleng malutas ay biglang kusang naaayos nang halos hindi mo namamalayan. Isang serye ng kakaibang pagkakatugma, paulit-ulit na numero, paulit-ulit na kantang naririnig mo, mga matingkad na panaginip, ang dahan-dahang lumilikha ng isang malinaw na padron na imposibleng baliwalain. Maaaring nararamdaman mo ring linisin, ayusin, o baguhin ang iyong paligid. Hindi ito aksidente. Inihahanda ng iyong espiritu ang pisikal mong kapaligiran upang tumugma sa kasaganahang paparating sa iyong buhay. Ang pagtatanggal ng mga lumang kalat ay lumilikha ng espasyo, hindi lamang pisikal, kundi pati energetically, para makapasok ang bagong biyaya. Isa pang palatandaan ang biglaang pagtatapos ng matagal ng relasyon o mga pangakong hindi na nakatutulong sa iyo. Maaaring masakit ito, ngunit alamin mo, gumagawa lamang ng puwang ang universo. Hindi lahat ay nakatakdang samahan ka patungo sa susunod na yugto ng iyong buhay. May mga kabanatang kailangang isara upang mabuksan ang susunod. Pati ang iyong mga panaginip ay nagbabago. Mga panaginip tungkol sa tubig, tulay, bagong tahanan, o pag-akyat sa mas mataas na lugar, lahat ay may dalang mensahe ng pagbabago at pag-angat. Bigyang pansin mo ang mga ito. Hindi lamang sila simpleng imahinasyon, kundi lihim na pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng banal. Higit sa lahat, maaaring unti-unting lumalakas ang isang tahimik na katiyakan sa loob mo. Isang malinaw na kaalaman, kahit walang pisikal na patunay. Isang kalmadong pakiramdam bago dumating ang tagumpay. Kahit hindi pa nakikita ng mundo sa labas, may bumubulong sa iyong loob. Malapit na ito, patuloy ka lang. Capricorn, ito ang mga palatandaan mula sa universo na nagsasabing, hindi na sayang ang iyong paghihintay. Bawat kutob ng intuwisyon, bawat kakaibang pagkakataon, bawat pintong nagsara ay banayad na paghahanda lamang sa napakagandang buhay na malapit nang dumating sa iyong mga kamay. Manatiling gising. Manatiling nakahanay sa iyong layunin. Hindi na basta parating ang iyong kapalaran. Nandito na ito, abot kamay muna. Tunay na kwento. Isang Capricorn na naghintay at nagtagumpay. Sa isang maliit at tahimik na bayan na napapaligiran ng matatayog na bundok, may isang Capricorn na nagngangalang Elena. Hindi siya ang pinakamaingay, pinakamayaman, o pinakasikat sa kanyang mga kakilala. Sa katunayan, halos buong buhay niya ay naramdaman niyang hindi siya nakikita ng iba. Walang pagod siyang nagtrabaho, maagang umaga, gabing-gabi, habang binubuo ang pangarap niyang magkaroon ng isang maliit at komportableng kafe na balang araw ay magiging kanlungan ng kanilang komunidad. Sa maraming taon, tila lahat ay laban sa kanya. Hindi siya naaprubahan ng bangko para sa pautang. Bumagsak ang kanyang mga plano sa negosyo. Ang mga gusaling pinangarap niyang bilhin ay biglang napupunta sa iba sa huling sandali. Bumulong ang mga kaibigan at pamilya na baka masyadong mataas ang kanyang pangarap. Na baka hindi akma sa kanya ang ganoong kalaking pangarap. Ngunit sa loob-loob niya, may isang matigas na apoy na patuloy na nagsasabing, "Huwag kang susuko. Hindi pa oras." Sa bawat pagsubok, unti-unti siyang nag-ipon. Nag-aral siya hanggang madaling araw tungkol sa pagnenegosyo, marketing, at maging sa pagluluto ng bagong recipes sa pamamagitan ng trial and error. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya naghanap ng madali ang paraan. Nagtiwala siya sa mabagal, ngunit tiyak na mahika ng tiyaga at paghahanda. Hanggang dumating
ang malaking pagbabago. Isang araw, bago matapos ang buwan ng Mayo, isang makasaysayang gusali sa gitna mismo ng bayan. Ang mismong gusaling matagal nang pinapangarap ni Elena, ngunit inakala niyang imposibleng mapasa kanya, ay biglang ibinenta sa presyong kayanan niya. Pinili siya ng mga may-ari na humanga sa kanyang pagtitiyaga at puso, kahit mas mayayamang mamimili pa ang nag-alok. Sinabi nila na gusto nilang maisulat ang susunod na kabanata ng gusali ng isang taong may pangitain, hindi basta mayaman lamang. Sa loob lamang ng isang linggo, sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, nagbago ang buhay ni Elena. Ang pautang na dati laging tinatanggihan ay madaling naaprubahan ngayon. Maraming tao na hindi niya kilala ang biglang nag-alok ng tulong sa pagsasaayos at mga gamit. Kinuha ng lokal na balita ang kuwento niya. Ang mga ngarap na hindi sumuko kailanman. Nagbukas ang kafe niya isang maliwanag na umaga ng Hunyo, puno ng amoy ng sariwang tinapay, tawanan ng mga kapitbahay, at malinaw na pakiramdam na ang bawat paghihirap niya ay nagdala sa kanya sa mismong sandaling iyon. Sa paglingon sa nakaraan, napagtanto ni Elena ang isang malalim na aral. Bawat pagkaantala, bawat pagtanggi, bawat gabing mag-isa ay mga biyayang nakatago lamang. Kung dumating ang tagumpay ng mas maaga, hindi pa siya handa. Hindi sana niya nakilala ang mga tamang tao, natagpuan ang tamang gusali, o nabuo ang lakas na kailangan upang mapanatiling buhay ang kanyang pangarap. Ngayon, ang kafe ni Elena ay hindi lamang negosyo. Isa itong patunay ng diwa ng isang Capricorn. Pagtitiyaga, pasensya, at paniniwalang hindi pagtanggi ang pagkaantala ng universo. Ito ay banal na paghahanda. Capricorn, ang kwento ni Elena ay hindi lang kwento niya. Ito rin ay kwento mo. Hindi nawala ang iyong naantalang kapalaran. Ito ay naghihintay lamang, malapit na, handang dumaloy sa buhay mo sa panahong hindi mo inaasahan. Ngunit eksaktong panahon kung kailan handang-handa ka na. At ngayon, sinasabi ng mga bituin, dumating na ang sandali mo. Paano ihanda ang sarili sa pagdating ng iyong kapalaran, Capricorn? Kapag kumatok ang tadhana, pinapaboran nito ang mga handa, hindi lamang sa kilos, kundi maging sa espiritu. Sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, habang nagbubukas ang mga pintuan ng kasaganaan, ang iyong kahandaan ang magpapasya kung gaano kalawak ang matatanggap mong biyaya. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan. Panahon ito ng mulat na paghahanda sa kasaganahang papunta na sa iyo. Una, linisin mo ang iyong espasyo, pisikal at emosyonal. Tingnan mo ang iyong kapaligiran. Alin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad? Mga lumang papel, kalat na lugar, bagay na nagpapaalala sa masakit na alaala. Pakawalan mo na ang mga ito. Ang pisikal na paglilinis na ito ay malakas na senyales sa universo na gumagawa ka ng puwang para sa bagong biyayang papasok sa buhay mo. Sunod, ihanda ang iyong isipan sa pagtanggap. Maraming Capricorn ang sanay ng magsikap, kaya't kapag dumating na ang tagumpay, nagdududa pa kung karapat-dapat ba sila rito. Patigilin mo na ang lumang boses na yon. Gumawa ka ng araw-araw na mantra. Karapat-dapat ako sa lahat ng kabutihang dumadaloy sa akin ngayon. Sabihin mo ito ng malakas tuwing umaga at hayaang lumalim ang katotohanan nito sa iyong kalooban. Pagkatapos, maging alisto sa mga oportunidad, kahit gaano pa kaliit ang mga ito. Isang simpleng pag-uusap, isang random na mensahe, isang biglaang ideya, lahat ng ito ay maaaring maging susi mo. Bihirang dumating ang biyaya ng may ginto at palamuti. Madalas itong nagpapakilala bilang simpleng simula. Sabihin mong, oo kahit sa maliliit na pintuan. Lakaran mo ang mga ito ng may pananampalataya. Isa pang mahalagang hakbang, ihanay mo ang iyong mga kilos sa iyong layunin. Kung hangad mo ang kasaganaan, kumilos ka na parang masagana na ang iyong espiritu. Gamitin mo ng tama ang oras mo. Tratuhin mo ang bawat oportunidad bilang mahalaga at magpasalamat ka kahit hindi pa lubos na natutupad ang iyong mga biyaya.
Mas mabilis na dumadami ang biyaya sa taong nagpapasalamat kaysa sa kahit anong estratehiya. Palibutan mo ang iyong sarili ng liwanag, mga taong sumusuporta sa iyong pangarap, mga lugar na nagbibigay inspirasyon, at mga gawin na nagpapalago sa iyong kaluluwa. Sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, mas sensitibo ka sa enerhiya ng iyong paligid. Protektahan mo ang iyong espiritu gaya ng isang sagradong templo. Panghuli, magtiwala ka sa di nakikitang tamang panahon. Maaaring magkaroon ka pa rin ng sandaling pag-aalinlangan, isang huling pagsubok upang makita kung kakapit ka ba sa takot o hahakbang sa pananampalataya. Piliin mo ang pananampalataya. Piliin mo ang katapangan. Piliin mong maniwala na ang lahat ng paghihintay, lahat ng tahimik na laban, ay naghanda lamang sa iyo para sa sandaling ito. Capricorn, hindi lumalayo ang iyong kapalaran. Ito ay papalapit na sa iyo, bumibilis at lumalakas kasabay ng tibok ng iyong puso. Ang tanging kailangan mong gawin ay maging handa upang makita ito, tanggapin ito, at umangat kasama nito. Binubuksan na ng universo ang pinto. Ngayon, panahon mo nang tumuloy rito ng bukas ang palad at bukas ang puso. Babala. Mga bagay na dapat iwasan sa panahon ng transisyon Capricorn, habang papalapit ang iyong kapalaran, mahalagang tandaan ito. Ang mga huling hakbang bago ang malaking tagumpay ang kadalasang pinakamapanganib. Hindi ka sinusubok ng universo upang pahirapan. Ito ay paghahanda, pagpapatalas ng iyong paningin, upang matiyak na kapag dumating na ang iyong biyaya, lubos at matalino mo itong matatanggap. Ang unang malaking balakid na dapat mong iwasan ay ang pagdududa sa sarili. Kapag nagsimula nang dumating ang mga oportunidad, normal lamang na may sumulpot na takot. Handa na ba talaga ako? Karapat-dapat ba ako dito? Maaaring sirain ka ng mga ganitong pag-iisip kung bibigyan mo sila ng kapangyarihan. Tandaan mo, hindi aksidente ang sandaling ito. Pinaghirapan mo ito sa loob ng maraming taon. Patahimikin mo ang kritikal mong boses sa loob. Magtiwala ka sa proseso ng iyong paglalakbay. Ang pangalawang panganib ay pagiging kampante. Minsan, kapag nagsimula ng mangyari ang mga magagandang bagay, masyado tayong nagiging komportable. Humihinto tayo sa pagbibigay ng ating pinakamahusay. Iniisip natin, sa wakas, pwede na akong magpahinga. Ngunit Capricorn, kailangan ng iyong tagumpay ang patuloy mong kahusayan. Hindi ito panahon ng pagbagal. Panahon ito ng pagbibigay pa ng higit. Ginagantimpalaan ng universo ang mga taong patuloy na pinahahalagahan ang biyayang natanggap nila. Isa pang delikado ay ang pagkukumpara sa iba. Habang umaangat ka, maaaring makakita ka ng ibang tao na tila mas mabilis o mas maliwanag ang pag-angat. Huwag mong hayaan ang inggit na sirain ang landas mo. Natatangi ang iyong paglalakbay. Inihanda ng langit ayon sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang pagkukumpara sa landas ng iba ay parang pagkukumpara sa bukang liwayway sa mga bituin. Parehong maganda, ngunit bawat isa ay may sariling tamang panahon ng pagsikat. Maging maingat din sa mga negatibong impluensya. Sa mga panahon ng pagbabago, maaaring bumalik ang mga lumang gawi at negatibong tao na pipilitin kang hilahin pabalik sa mga dating kinalalagyan mo. Kilalanin mo sila bilang pagsubok ng iyong katapatan sa magiging sarili mo sa hinaharap. Mamili ng tama. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Huli, ang pinakamapandaya sa lahat. Ang takot sa mismong tagumpay. Minsan, ang mismong bagay na matagal nating hinihintay ang nakakatakot kapag dumating na. Binabago ng tagumpay ang lahat. Nangangailangan ito ng mas matapang, mas malaking bersyon ng iyong sarili. Huwag kang umurong mula rito. Yakapin mo ito ng buong tapang. Capricorn, sagrado ang oras mo. Sagrado ang biyayang naghihintay sa iyo. Lakbayin mo ang landas na ito ng bukas ang mga mata, matatag ang puso, at determinado ang kaluluwang pahalagahan ang tadhanang matagal mo nang inaasam na mapasa iyo. Ang malaking pagbabago. Ano ang itsura ng iyong buhay? Pagkatapos ng Hunyo, isipin mong magising ka, isang umaga, Capricorn.
at maramdaman mong may malalim na pagbabago sa hangin sa paligid mo. Hindi lang ito basta gumaan. Parang may kuryente sa hangin, buhay na buhay. Umaawit ng enerhiya ng mga pangarap na nagsisimulang mamukadkad. Pagkatapos ng Hunyo 1, ito na ang bagong mundo na lalakaran mo. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago, at sa pagbabagong iyon, nabuksan mo ang isang bagong realidad. Ang mga oportunidad na dati mong pinaghirapan hanapin, ay sila na ngayon ang lalapit sa iyo. Kung dati ay kumakatok ka sa mga pintuang sarado, ngayon ay kusa na itong magbubukas bago mo pa ito marating. Ang mga pasaning pinansyal na matagal mong kinarga ay unti-unti nang maglalaho, papalitan ng kalayaan at bagong mga posibilidad na maaaring matagal mo nang hindi naramdaman. Mapapansin mo muna ito sa maliliit na paraan. Isang biglaang pag-apruba, isang hindi inaasahang pagkikita, isang proyektong biglang nagkakaroon ng momentum. Ang tamang mga tao, mga mentor, taga-suporta at katuwang ay lilitaw sa iyong buhay na parang tinawag ng iyong mga pangarap. Ang mga ideyang dati mong isinantabi para sa balang araw ay biglang magkakaroon ng tamang panahon. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa panlabas na tagumpay. Ito rin ay isang panloob na paggising. Lalakad ka ng may mas matibay na kumpiyansa, magsasalita ng may higit na awtoridad at mangangarap ng may matapang na puso. Ang mga takot na dati mong ikinabahala ay magiging malayong alaala na lamang. Kung saan dati may pag-aatubili, magkakaroon ng tiwala sa sarili. Kung saan dati may kakulangan, darating ang kasaganaan. Sa pananalapi, asahan mo ang mga biglaang pagbuti, isang hindi inaasahang pagtaas ng kita, isang bumubulusok na oportunidad sa negosyo, mga pamumuhunan na sa wakas ay nagbibigay ng kita, o mga bagong daloy ng kita na tumutugma sa iyong hilig at layunin. Hindi na magiging pakikipaglaban ang pagkamit ng kayamanan. Ito ay mararamdaman mo bilang natural na bahagi ng tunay mong sarili. Emosyonal, makakamit mo ang mas malalim na kapayapaan. Ang dati mong pagkabalisa at pagkayamot ay mapapalitan ng isang matatag na kaalaman na ikaw ay eksaktong nasa tamang lugar at oras. At espiritual, mararamdaman mong mas malapit ka sa banal na tiyempo na maingat na nag-orkestra ng bawat liko at ikot ng iyong paglalakbay. Sa paglingon mo sa mga pagkaantala at kabiguan, mauunawaan mong hindi iyon mga parusa. Mga paghahanda ang mga iyon. Mga biyayang nakatago sa anyo ng mga pasanin. Capricorn, pagkatapos ng Hunyo 1, hindi na pakiramdam mo ay nasa waiting room ka pa. Pakiramdam mo na ay nasa isang malaking entablado ka na, handang-handa ng magningning, matapang, buong-buo, at walang pag-aalinlangan. Tapos na ang panahon ng paghihintay. Nagsimula na ang panahon ng iyong ganap na pag-usbong. Konklusyon, magtiwala sa tamang panahon ng iyong buhay, Capricorn. Ang iyong paglalakbay ay kailanman hindi tungkol sa madadaling daan. Ito ay tungkol sa pagtitiis, sa pagbuo ng isang bagay na totoo at pangmatagalan. Hindi ka basta naghihintay lamang. Ikaw ay hinuhubog. Bawat sandali ng pagtitiyaga, bawat tahimik na sakripisyo, bawat luhang iniluha sa kalungkutan ay nagsilbing mga batong pundasyon ng buhay na malapit mo nang pasukin. Sa pagitan ng Mayo 26 at Hunyo 1, sa wakas ay ilalantad ng universo ang obra maestrang matagal nitong hinubog kasama ka at para sa iyo. Ngunit tandaan, ito ay hindi katapusan ng iyong kwento. Ito ay simula ng isang bago at mas masaganang kabanata, isang yugto kung saan hindi lamang mga pangarap ang dala mo sa puso, kundi pati ang tadhana sa iyong mga kamay. Magtiwala kang ang mga pagkaantala ay kinakailangan. Magtiwala kang ang matagal na paghihintay ang humubog sa iyo upang maging karapat-dapat sa mas malalaking biyaya nang hindi mo nakakalimutan ang iyong sarili. Magtiwala kang alam ng universo ang perpektong oras para sa bawat bulaklak na mamukadkad. At ngayon, Capricorn, panahon mo na para mamulaklak. Huwag mong hayaang paliitin ka ng takot ngayon. Huwag mong hayaang nakawin ng pagdududa ang sandaling ito. Pinaghirapan mo ang bawat kabutihang paparating sa iyo. Tanggapin mo ito ng may pagpapakumbaba,
pasasalamat, at matapang na pagmamalaki ng isang kaluluwang kailanman ay hindi sumuko. Nakaayos na ang mga bituin. Bukas na ang landas. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang parating. Nasa loob mo na ito, naghihintay lamang na ang kinin. Humakbang ka, Capricorn, dumating na ang oras mo. At malapit ng masaksihan ng buong mundo ang hindi mapipigilang lakas na noon pa man ay itinakda mong maging.